Kakaiba pala ang gabi dito sa may Sapa, Vietnam. Ang dami ng food na pagpipilian at kabilaan ng coffee shop, bar, and restaurants. Hello everyone, this is me, Blue. I share travel stories, food, culture, and saving goals. Andito nga ako ngayon sa may Sapa Square at bumili ako ng mangga. Ito ay 50,000 VND. Dito nga ako kumain sa may tapat ng Sun Plaza para kakaiba yung aking view. Ganito kalawak ang Sapa Square. Dito ginaganap ang festival and gathering dito sa Sapa. Ito nga ang daming teens na locals dito sa may Sapa na naglalaro ng football. And then naglakad-lakad na ako sa ibang part ng Sapa Center. Sobrang na-amaze ako sa colorful vibes and building ng mga coffee shop and restaurant dito. Nakaka-enjoy siya tingnan at nakakadagdag live siya sa lugar. Napaka-humble, warm, and peaceful ng Sapa. Yun ang una kong naramdaman. And dito sa Sapa, meron din silang lake. Parang katulad din sa Baguio City, like the Burnham Park. Ang na-amaze ako dito kasi yung mga bahay, parang mga European-inspired at napakaganda ng reflection nito sa tubig. At dagdag pa yung sobrang gandang mga bundok. Like this one, such an amazing view. At this moment, sobrang na-relax talaga ako and I feel so grateful. Then nagutom na nga ako at kumain ako ng street food dito. Ang tawag dito ay grilled pizza. Medyo kakaiba nga yung vibe dito kasi doon ka talaga kakain sa tapat ng nagluluto at nakaupo kayo sa maliliit na chairs and table. This food is crispy and masarap siya in fairness. This is 8.5/10 for me. Ito naman ay, meron naman tayo nito sa Philippines, but masarap din ito para sa akin. This is 9/10 for me. And inabot na nga ako ng gabi dito sa Sapa Center. Ganito ka live and vibrant ang center. Andito din ang Stone Church na popular destinations. And yung mga coffee shop, bar, and restaurant, mas naging live and vibrant siya tuwing gabi. Sobrang saya dito guys at ang dami ding foreigners. And of course Filipinos, ang dami mong makakasabayan sa pamamasyal. Tinry ko nga itong famous dessert dito sa Sapa. This is the ube ice cream. Kakaiba at masarap din ang ice cream nila dito. Habang kumakain nga ako ay ang dami kong naiisip at nare-realize na sana dami akong kasama at kasama ko family ko siguro kapag kaya na ng budget next time. Hindi rin kasi guys biro yung pumunta ng ibang bansa as tourist. Ang daming dapat paghandaan. And this is how I ended up my first day and night here at Sapa. I look for a cozy restaurant where I can relax. And thank you guys for watching. See you on my next video.